po kayong karamdaman, marahil po hindi nyo po natagpuan si Mang Scopus. Na siya pong binigay sa ating panahon upang maging matatag po tayo. Mapalad po kayo kahit kayo dumaranas ng sakit dahil natagpuan ninyo ang nag-iisang buhay na Diyos sa ating panahon. Ngayon, ipinapaunawa sa atin ng Mang Scopus na yung pagsubok na yan ay magsilbing katatagan natin sa pamamagitan ay binibigay sa atin na aral at turo. Dahil yung aral at turo na yun, pag pumapasok sa ating isipan at pinatutuloy natin sa ating puso, ay magsisilbing katatagan natin. Ang sabi pa nga dito, mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng putong. Ito'y ang buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Yun po yun magiging silbi nating katatagan kung yung bawat aral na binibigay sa atin ng mga Scopus ay isinasa puso at isinasa isipan natin. Yan pong 11 batas panlinis, may isa pamuhay po natin, magagamot po yung karamdaman natin. Hindi lamang po yung karamdamang pisikal ang ginagamot niya mga Scopus, kundi yung karamdamang spiritual po. Dahil mas mahalaga pong magamot ang karamdamang spiritual kaysa yung sa pisikal. Dahil yung karamdamang pisikal ay para rito lamang yan sa lupa. Mas mainam na matanggap natin yung kagamutan ng ating spiritual. Dahil pag nagamot natin yung ating spiritual, karamdaman sa ating spiritual, makakamit natin yung katawang panlangit na ipinangako sa atin ng ating Panginoon o Diyos natin o Ama natin ngayon sa ating panahon na si Amang Scopus. Hindi na po siya bilang Panginoon natin tinatawag, kaya mapalad po tayo dahil inako niya tayong mga anak, hindi na po mga alipin. At nauunawaan po natin kung gaano kahalaga ang pagpapahalaga sa Espiritu kaysa sa laman. Dahil ang laman hanggang dito lamang po yan sa lupa. Sabi nga po sa isang bahagi ng aklat, ng banal na kasulatan, walang bahagi ang katawan o ang katawan natin dito sa lupa. Ang dapat na sama ay siyang dapat bumalik sama. Yun po yung ating espiritu na ating ginagamot sa araw na ito. Hindi po mahalaga kung gumaling man tayo sa ating pisikal na pangangatawan. Basta maisilang natin ang ating espiritu sa tubig at sa espiritu at mabautisman tayo sa apoy. Yun po yung mga pagsubok, pagtitiis na ating dinaranas dito sa lupa. At ang sabi pa nga po dito sa isang bahagi ng kasulatan sa aklat po ng unang Korinto, sa kabanatang 10, talatang 13, walang pagsubok na dumating sa tao na di dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipinahihintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Gaya po ngayon, binibigyan po kayo ng lakas niya mga Scopus upang mapagtagumpayan po ninyo ang pagsubok na dumarating sa inyong buhay. Dahil yung karamdaman pong iyan, marahil isa pong pagsubok. Hindi po ang Diyos ang gumawa ng karamdaman ninyong iyan. Sa pagpapaunawa po niya mga Scopus, hindi siya ang nagbibigay ng kamatayan sa tao, ngunit ang tao ang siyang nagbibigay ng kamatayan sa kanyang sarili. Sa papaanong paraan po nabibigyan ng tao ng kamatayan ng kanyang sarili? Sa labis na pag-abuso sa laman. Sapagkat ang Diyos ang binibigay buhay. Ito pong salita ng Diyos na binibigay sa atin ngayon sa hapong ito ay buhay na ipinagkakalob sa atin. Kaya maunawaan po natin, lubos po natin pakanamnamin ang bawat salita na namumutawi sa bibig ng mga lingkod niya mga Scopus. Dahil yung salita pong yun, siya pong magpapatatag sa inyo. Hindi po yung salita ng tao na siya lamang ang makapagpapatatag sa inyo. Dahil ang salita ng tao about sa material. Mayroon namang pagpapatatag para dito lamang sa lupa ang payo. Pumunta kayo sa doktor, idulog ninyo sa doktor. Ganyan ang payo ng tao. Ngunit pag sa Diyos, manampalataya kayo sa akin. Gaya ng mga pinagaling ng Panginoong Jesucristo. Ang sinasabi niya, kapag napapagaling niya na yung
mga na sumasampalataya sa Kanya, sabi, pinagaling kayo ng inyong pananampalataya. Kung lubos-lubos ang inyong pananampalataya at pagtitiwala kay Mang Scopus, madali lang gamutin ang karamdaman. Dahil ang Diyos makapangyarihan, kaya niyang gawin ang kahit anong bagay. Nagawa niya nga ang sanlibutan, ang mga tao, at ang lahat ng naririto, ginawa niya. Yan pa kayang karamdaman natin ang pawiin niya ng isang iglap kung matatag talaga tayong nananampalataya. Madalas kasi sa ating mga tao ay ang pag-aalinlangan. Minsan naman, nakaranas na tayo ng kagalingan, ipagkaloob na sa atin yung kagalingan, bumabalik tayo kung saan tayo nagmula. Inaabuso natin uli yung ating mga pangangatawan. Na tayo din ang gumagawa ng paraan para marahuyo tayo sa sakit. At isa po sa example ko na maraki ang dinanas na napakabigat na walang tao pa siguro nakadanas nito ay si Job. Sa kabila ng kanyang mga dinanas sa lupa, namatay ang kanyang buong sambahayan, natira lamang ang kanyang anak, nawala ang kanyang lahat ng ari-arian, siya ay napakayaman, ngunit nadoon pa rin ang kanyang pananampalataya. Ang sabi nga po ni Job, sa isang bahagi ng kanyang kasulatan sa talatang 36, kabanatang 15, ang tao'y pinaghihirap ng Diyos upang bigyang aral, at kanyang pinagdurusa upang mabuksan ang pananaw. Nagkakaroon po ng pagdurusa ang isang tao dahil nagkukulang siya sa Diyos. Hindi niya na nasusunod yung kagustuhan ng Diyos. Mas nagugusto niya yung masunod yung para sa laman. Lahat ng tao ay dumaranas. Ako man po ay dumanas na mas gusto ko ang para sa laman. Sa halip na mas pahalagahan yung sa Espiritu. Dahil kung mas pinapahalagahan natin ang Espiritu, laging nadyan ang paggabay ng Espiritu Santo. Gaya ng paggabay ng Espiritu Santo ng Panginoong Jehova kay Job. Sa kabila ng kanyang dinaranas na pagsubok, dahil sa matatag niyang pananampalataya, ibinalik sa kanya ng Panginoon ang lahat ng ari-arian, mga anak niya, ng doble. Yung 10 niyang anak, naging 20. Yung kanyang mga ari-arian, mas naging higit doon sa dati niyang ari-arian na naging mas mayaman pa siya. Natanyag pa siya. Kinalulugdan pa siya ng Diyos. Alin po ba yung mas gugustuhin natin? Yung kalugdan tayo ng tao o kalugdan tayo ng Diyos? Mas mainam po ang kalugdan tayo ng Diyos kaysa kalugdan tayo ng tao. Sabi nga po, huwag kayong matakot sa pumapatay ng laman. Mas katakutan ninyo ang pumapatay ng Espiritu. Sapagkat ang tao hindi kayang patayin ang ating espiritu. Makakayang patayin ang ating pisikal na laman, ngunit ang espiritu hindi. Ang Diyos kayang patayin ang ating espiritu, ngunit hindi niya ginagawa sapagkat binibigyan niya ang taong makasalanan o nagkakasala ng pagkakataon. Sabi nga po ni Amang Scopus sa akin, anak, pumunta ako rito hindi para sa mga banal. Napunta ako rito para sa mga makasalanan. Dahil ang makasalanan, kailangan ng aking paglingap. Ang mga banal, kailanman hindi na nila kailangan ng aking paglingap dahil sila mismo sa akin ay lalapit. Yung mga makasalanan, mahihiya pong lumapit sa Diyos. Dahil gaya ng nasa isip ko dati, makasalanan ako. Bakit ako magiging lingkod ng Diyos? Karapat dapat ba ako? Kung hindi po yun pinaunawa ni Amang Scopus, marahil wala po ako sa inyong harapan na nangangaral sa inyo. Kaya magsilbing katatagan po ng bawat isa ang bawat aral na ibinibigay sa atin ni Amang Scopus. Bagamat minsan nalalabuan tayo kung paano natin mas uunawain. Nandiyan po ang mga lingkod ng Diyos para kayo magtanong. Nandiyan po ang mga lingkod ng Diyos upang mas waliwanagan po kayo kung hindi nyo po naunawaan ang bawat ninyong napapakinggan. At ito pong banal na kasulatan, applicable po itong basahin. Ngunit mas mainam po para sa inyong mga matatanda dahil malabo na pong mata, ito pong batas panlinis. May sa pamuhay nyo lamang po ito
ay magiging ganap po na kalulugdan kayo ni Amang Scopus. Nawa po sa hapong ito ay minatutuan po at nagsilbing kalakasan po ng loob ni Sister Lolita Capili. Purihin po ang Diyos, ang latway na niyang tumayo para sa ating mga panghimakas na awan.